Sa paanan ng isang malawak at luntiang kabundukan ay naroroon ang tahimik na baryo ng San Isidro. Kilala ang lugar sa masaganang bukirin, malinaw na bates, at mga mamamayang namumuhay ng payak. Ngunit sa kabila ng kapayapaang iyon ay may isang kwentong matagal nang ipinapasa mula sa isang salinlahi patungo sa susunod. Ayon sa matatanda, may isang napakalaking kayamanan na itinago sa kabundukan maraming taon na ang nakalipas. Walang nakaaalam kung sino ang nagtago nito o kung gaano kalaki ang halaga nito. Ang tanging alam ng mga tao ay may isang matandang ermitanyong nakatira sa tuktok ng bundok na sinasabing nagbabantay sa lihim nito. Dahil dito marami nang nagtangkang hanapin ang kayamanan. May mga mangangalakal, sundalo, at maging mga dayuhan na dumating sa baryo upang magtanong tungkol sa lokasyon nito. Ngunit lahat sila ay umuwing bigo. Ang ilan ay nagsabing wala naman talagang kayamanan. Ang iba naman ay naniwalang may sumpang nakapalibot dito. Sa gitna ng lahat ng mga usap-usapang iyon ay namumuhay ang isang binatang nagngangalang Andres. Si Andres ay 20 taong gulang at anak ng isang magsasaka. Maaga niyang naulila ang kanyang ama, kaya't siya ang tumulong sa kanyang ina upang maitaguyod ang kanilang maliit na tahanan. Mabuti siyang anak, masipag sa trabaho at may pusong handang tumulong sa kapwa. Ngunit sa kabila ng kanyang sipag, nananatiling mahirap ang kanilang buhay. Madalas siyang magtrabaho mula pagsikat ng araw hanggang paglubog nito, ngunit kulang pa rin ang kanilang kinikita upang matugunan ang lahat ng pangangailangan. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas ng kanilang bahay, nakinig siya sa pag-uusap ng matatanda sa gitna ng baryo. Muli nilang pinag-uusapan ang alamat ng nawawalang kayamanan. Kung mayroon mang makatagpo noon, sabi ng isa, hindi na niya kailangang maghirap habang buhay. Tumango naman ang isa pang matanda. Ngunit walang makakahanap hanggat hindi pumapayag ang matandang ermitanyo. Napaisip si Andres. Maraming taon na niyang naririnig ang alamat ngunit hindi niya iyon gaanong pinapansin noon. Gayunman, habang pinagmamasdan niya ang kanilang simpleng tahanan at ang kanyang inang patuloy na nagsusumikap kahit may karamdaman na, nagsimulang sumibol sa kanyang isip ang isang matinding pagnanais. Paano kung totoo nga ang kayamanan? Paano kung matagpuan niya iyon? Maaaring magbago ang kanilang buhay. Maaaring hindi na muling magtrabaho ng labis ang kanyang ina. Maaaring matulungan niya ang buong baryo. Ngunit kasabay ng pag-asang iyon ay ang mga babalang matagal na niyang narinig mula sa mga nakatatanda. Kinabukasan, nagtungo siya sa bukirin kasama ang kanyang ina. Habang nagtatanim sila, nabanggit niya ang tungkol sa alamat. Napahinto sa trabaho ang kanyang ina. Anak, sabi nito, marami nang nagtangkang hanapin ang kayamanang iyon. Alam ko po. At wala ni isa ang nagtagumpay. Tahimik na yumuko si Andres. Ngunit paano kung may paraan? Napabuntong hininga ang matanda. Ang tunay na kayamanan ay hindi laging ginto o pilak. Hindi sumagot si Andres. Hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin ng kanyang ina, ngunit nanatili sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Lumipas ang mga araw. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging mausisa tungkol sa misteryo ng bundok at sa matandang ermitanyong naninirahan doon. Isang umaga dumating sa baryo ang isang matandang mangangalakal. Nagtipon-tipon ang mga tao upang pakinggan ang kanyang mga kwento. Ayon sa kanya, minsan na raw niyang nakita ang ermitanyo maraming taon na ang nakalipas. Matangkad siya, kwento ng matanda. Mahaba ang balbas at kakaiba ang kanyang mga mata. Tahimik na nakinig si Andres. Nakatira siya sa isang kubo malapit sa tuktok ng bundok. Ngunit hindi siya basta-basta nakikipag-usap sa mga tao. May isang batang nagtanong, totoo po bang alam niya kung nasaan ang kayamanan? Ngumiti ang mga ngalakal. Marahil, ano pong ibig ninyong sabihin? Dahil siya lamang ang nakaalam ng buong lihim. Nagkatinginan ang mga tao, lalong lumakas ang kanilang kuryosidad. Nang gabing iyon,
Hindi makatulog si Andres. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga narinig. Sa wakas ay nakapagpasya siya. Aakyat siya sa bundok, hindi upang magnakaw ng kayamanan, hindi rin upang yumaman agad. Nais lamang niyang malaman ang katotohanan. Madaling araw pa lamang ay naghanda na siya ng kaunting pagkain, tubig at ilang gamit para sa paglalakbay. Nang makita siya ng kanyang ina, agad nitong naunawaan ang kanyang balak. Hahanapin mo siya? Tumango si Andres. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang ina. Ngunit nakita rin niya ang pag-unawa rito. Mag-iingat ka. Opo. At tandaan mo anak, huwag mong hayaang lamunin ka ng kasakiman. Niyakap niya ang kanyang ina bago umalis. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglakad patungo sa kabundukan. Habang papalayo siya sa baryo, tila unti-unting nagbabago ang paligid. Naging mas makapal ang mga puno. Mas malamig ang hangin. Mas tahimik ang kagubatan. Paminsan-minsan ay may mga ibong lumilipad sa pagitan ng mga sanga habang ang liwanag ng araw ay sumisilip sa mga dahon. Maghapon siyang naglakad. Tinahak niya ang makikipot na landas na bihira ng daanan ng mga tao. Pagsapit ng hapon, ay napansin niyang tila wala ng bakas ng kabihasnan sa paligid. Tanging mga puno at bato na lamang ang kanyang nakikita, ngunit hindi siya tumigil. Patuloy siyang naglakad. Nang magsimulang lumubog ang araw, nakarating siya sa isang maliit na bahagi ng kagubatan na hindi niya pa kailanman nakita. Sa gitna nito ay may isang lumang kubo. Halatang matagal na itong nakatayo. Napapalibutan ito ng mga halamang ligaw at malalaking punong kahoy. Huminto si Andres. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pakiramdam niya ay ito na ang lugar na kanyang hinahanap. Dahan-dahan siyang lumapit. Bago pa man siya makapagsalita ay bumukas ang pinto ng kubo. Mula rito ay lumabas ang isang matandang lalaki. Mahaba ang kanyang puting balbas. May hawak siyang tungkod na yari sa matandang kahoy. Ngunit ang higit na nakatawag ng pansin kay Andres ay ang mga mata nito. Matalim ang mga iyon ngunit puno ng katahimikan. Parang matagal na nitong alam na darating siya. Nagkatinginan sila ng ilang sandali. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Matagal kitang hinihintay, Andres. Nanlaki ang mga mata ng binata. Hindi pa niya kailanman nakita ang matandang iyon. At hindi rin niya sinabi kanino man na pupunta siya sa bundok. Ngunit alam nito ang kanyang pangalan. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang kanyang paglalakbay ay simula pa lamang ng isang mas malaking hiwaga. Nakatayo si Andres sa harap ng matandang ermitanyo habang unti-unting nilalamon ng dapit hapon ang kagubatan. Hindi pa rin siya makapaniwala na alam ng matanda ang kanyang pangalan kahit ngayon lamang sila nagkita. Nanatiling tahimik ang ermitanyo. Ang hangin ay marahang dumaraan sa mga sanga ng mga punong nakapalibot sa kanilang dalawa. Sa gitna ng katahimikang iyon ay lalong naging mabigat ang mga tanong na umiikot sa isip ni Andres. Paano ninyo nalaman ang pangalan ko? Sa wakas ay tanong niya. Bahagyang ngumiti ang matanda. Maraming bagay ang nalalaman ng bundok na ito. Hindi iyon sapat na sagot para kay Andres. Ngunit naramdaman niyang walang saysay ang pagpipilit. Tinapik ng ermitanyo ang kanyang tungkod sa lupa. Halika, mahaba ang iyong nilakbay. Kailangan mong makapagpahinga. Pumasok sila sa loob ng kubo. Simple lamang ang tahanan ng matanda. May isang maliit na higaan, ilang istante na puno ng lumang aklat, mga tapayang yari sa luwad, at isang mesa na yari sa matibay na kahoy. Walang anumang palatandaan ng kayamanan. Walang gintong nakatago. Walang mamahaling kagamitan. Kung hindi dahil sa mga alamat, iisipin ng sinuman na isa lamang siyang ordinaryong matanda. Inalok siya ng ermitanyo ng pagkain. Tahimik silang kumain. Pagkatapos ng hapunan ay naupo sila sa harap ng isang maliit na lampara. Alam ko kung bakit ka narito, sabi ng matanda. Napatingin si Andres. Dahil sa nawawalang kayamanan, hindi na itinanggi ng binata. Opo. At bakit mo ito hinahanap? Sandaling nag-isip si Andres bago sumagot. Hindi para sa sarili ko. Tinitigan siya ng matanda.
Ganoon ba? Nais kong makatulong sa aking ina. Nais ko ring matulungan ang aming baryo. Hindi agad nagsalita ang ermitanyo. Parang sinusukat nito ang bawat salita ng binata. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo ito. Marami nang nagsabi ng ganyang dahilan. Ano po ang nangyari sa kanila? Karamihan ay nagsinungaling, natahimik si Andres. Sa simula ay mabubuti ang kanilang mga dahilan. Ngunit habang papalapit sila sa kayamanan, unti-unting lumalabas ang kanilang kasakiman. Tumingin ang matanda sa labas ng bintana. Ang kayamanan ay sumusubok sa puso ng tao. Lumalim ang pag-iisip ni Andres. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pagdududa sa sarili. Tunay nga bang para sa kabutihan ang kanyang hangarin? O baka may bahagi rin sa kanya na nangangarap yumaman? Bago pa niya masagot ang tanong sa kanyang isip, ay nagsalita muli ang ermitanyo. Kung nais mong malaman ang lihim ng kayamanan, kailangan mo munang dumaan sa mga pagsubok. Anong mga pagsubok po? Hindi lakas ang kailangan, hindi rin talino. Kundi ano po? Katapatan. Nagulat si Andres. Hindi iyon ang inaasahan niyang sagot. Buong buhay niya ay naririnig niya ang mga kwento tungkol sa mga lihim na lagusan, mahiwagang mapa at mababangis na halimaw na nagbabantay sa kayamanan, ngunit hindi niya inaasahang katapatan ang magiging unang hadlang. Kinabukasan ay maagang nagising ang ermitanyo. Sinamahan siya ni Andres palabas ng kubo. Malamig ang hangin ng umaga. May manipis na hamog na bumabalot sa kagubatan. Tingnan mo ang paligid, sabi ng matanda. Sumunod si Andres. Sa di kalayuan ay may maliit na batis. Sa tabi nito ay may isang puno na tila natutuyo. Nanlalanta ang mga dahon nito at tila matagal nang kulang sa tubig. Anong nakikita mo? Tanong ng ermitanyo. Isang punong may sakit. Tumango ang matanda. Sa loob ng 3 araw, alagaan mo ang punong iyon. Nagulat si Andres. Iyon lang po ba? Wala kang ibang gagawin. Ngunit ang kayamanan, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Tiningnan siya ng matanda. Agad niyang naunawaan na hindi ito dapat kwestiyonin. Sa loob ng 3 araw ay ginawa ni Andres ang ipinag-utos. Nagigib siya ng tubig mula sa batis. Nilinis niya ang paligid ng puno. Inalis niya ang mga damong sumisipsip sa sustansya ng lupa. Sa ilalim ng matinding araw ay patuloy siyang nagtrabaho. Minsan ay naisip niyang sayang lamang ang kanyang oras. Minsan naman ay naisip niyang baka sinusubok lamang siya ng matanda. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang gawain. Sa 3 araw ay napansin niyang tila nagkaroon ng kaunting sigla ang puno. May ilang dahon na muling naging luntian. Bagamat hindi pa ito ganap na malusog, malinaw na may pagbabago. Nang makita iyon ng ermitanyo, ay ngumiti. Maganda. Ngayon po ba ay sasabihin ninyo na ang tungkol sa kayamanan? Umiling ang matanda. Hindi pa. Napabuntong hininga si Andres. Ngunit hindi siya nagalit. May kakaiba siyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon ay tila mas mahalaga sa kanya ang paggaling ng puno kaysa sa paghahanap ng kayamanan. Parang may unti-unting nagbabago sa kanyang kalooban. Kinagabihan ay naupo silang muli sa harap ng kubo. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin. Tahimik na pinagmamasdan ni Andres ang kagubatan. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita ang ermitanyo. May isa pang pagsubok. Ano po iyon? Tumayo ang matanda at itinuro ang isang makitid na landas na papasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sa dulo ng landas na iyon ay may isang kuweba. Tahimik na nakinig si Andres. Sa loob ng kuweba ay may isang bagay na matagal nang nakatago. Nanlaki ang mga mata ng binata. Iyon na po ba ang kayamanan? Bahagyang ngumiti ang matanda. Makikita mo bukas. Hindi na nakatulog ng maayos si Andres ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang iniisip ang kuweba. Ano kaya ang nasa loob nito? Ginto ba? Mga alahas? O baka isang mapa na magtuturo sa tunay na kinalalagyan ng kayamanan?
Pagsikat ng araw, ay agad siyang naghanda. Nakatayo na ang ermitanyo sa harap ng kubo. Handa ka na ba? Opo. Kung gayon pumunta ka sa kuweba. Tumango si Andres. Nagsimula siyang maglakad sa makitid na landas. Habang lumalalim siya sa kagubatan ay lalo itong nagiging tahimik. Tila walang ibong umaawit, walang hayop na gumagalaw. Tanging ang kanyang mga yabag lamang ang kanyang naririnig. Pagkaraan ng mahigit 1 oras ay nakita niya ang bukana ng kuweba. Madilim ito at napapalibutan ng malalaking bato. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay pumasok siya. Hindi niya alam na ang matatagpuan niya sa loob ay magbabago sa kanyang pagtingin, hindi lamang sa nawawalang kayamanan, kundi maging sa kanyang sariling pagkatao. Mabagal na naglakad si Andres papasok sa madilim na kuweba. Habang lumalalim siya sa loob nito, ay lalong lumalamig ang hangin. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting naglaho hanggang sa tanging ang maliit na sulo na dala niya ang nagbibigay liwanag sa kanyang dinaraanan. Ang bawat hakbang ay puno ng pag-iingat. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa kanya sa kailaliman ng kuweba. Maaaring ito na ang simula ng pagtuklas sa nawawalang kayamanan. Maaaring ito rin ang simula ng isang panganib. Patuloy siyang naglakad. Minsan ay kinakailangan niyang yumuko upang makadaan sa makikitid na bahagi ng lagusan. Minsan naman ay kinakailangan niyang umakyat sa mga batong nakaharang sa kanyang daraanan. Lumipas ang ilang sandali bago niya napansin ang isang mahinang liwanag sa unahan. Mas bumilis ang tibok ng kanyang puso. Maaaring iyon na ang kanyang hinahanap. Dahan-dahan siyang lumapit. Nang marating niya, ang pinagmumulan ng liwanag ay napahinto siya. Sa gitna ng isang malawak na silid sa loob ng kuweba ay may isang lumang kahong-kahoy. Napapalibutan ito ng makakapal na alikabok. Halatang napakatagal na nitong naroon. Agad na sumagi sa isip ni Andres ang kayamanan. Lumapit siya sa kahon, nanlalambot ang kanyang mga tuhod dahil sa pananabik. Maingat niyang pinuksan ang takip. Ngunit nang tuluyan niya itong mabuksan, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Walang ginto. Walang pilak. Walang mamahaling hiyas. Sa loob ng kahon ay may isang lumang aklat lamang. Napatitig siya rito. Labis ang kanyang pagtataka. Maingat niyang kinuha ang aklat. Kupas na ang balat nito at tila ilang dekada nang nakatago. Binuksan niya ang unang pahina. May mga sulat na isinulat sa maayos ngunit matandang sulat kamay. Nagsimula siyang magbasa. Habang binabasa niya ang mga pahina, ay unti-unting lumalim ang kanyang pagtataka. Hindi ito aklat tungkol sa kayamanan. Hindi rin ito mapa. Isa itong talaan ng buhay ng isang tao. Isinasaad dito ang mga karanasan, pagkakamali, tagumpay, at mga aral na natutunan nang may akda sa loob ng mahabang panahon. Sa bawat pahina ay may mga kwento tungkol sa pagtulong sa kapwa, paggalang sa kalikasan, at kahalagahan ng katapatan. Parang isang mahabang tala-arawan. Ilang oras na nakalipas ngunit hindi niya namalayang patuloy pa rin siyang nagbabasa. May kakaibang kapayapaan sa mga salitang nakasulat doon. Pakiramdam niya ay may mahalagang bagay siyang natututuhan sa bawat pahina. Nang marating niya ang huling bahagi ng aklat, ay nakita niya ang isang maikling mensahe. Ang taong naghahanap ng kayamanan ay kadalasang nakakalimot na hanapin ang karunungan. Ngunit ang taong natagpuan ng karunungan ay natatagpuan din ang tunay na kayamanan. Napatigil si Andres. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon. Hindi niya lubos na maunawaan ang kahulugan nito, ngunit tila may malalim na katotohanang nakatago rito. Matapos ang ilang sandali ay isinara niya ang aklat. Wala na siyang ibang nakita sa loob ng kuweba, kaya't nagpasiya siyang bumalik sa kubo ng ermitanyo. Nang makarating siya roon ay naghihintay na ang matanda sa ilalim ng isang malaking puno. Tiningnan nito ang aklat na hawak niya. Nakita mo na? Opo. Ano ang natagpuan mo? Isang lumang aklat.
Tumango ang ermitanyo. At ano ang natutunan mo? Sandaling nag-isip si Andres. Maraming bagay po. Mas mahalaga ba yon kaysa sa ginto? Hindi agad nakasagot ang binata. Noon ay tiyak na ginto ang pipiliin niya. Ngunit matapos basahin ang aklat ay tila nag-iba ang kanyang pananaw. Hindi ko po alam. Bahagyang ngumiti ang matanda. Iyan ay isang mabuting sagot. Naupo silang dalawa sa ilalim ng puno. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Andres na hindi lamang tungkol sa kayamanan ang kanyang paglalakbay. May mas malalim pang layunin ang lahat ng ito. Ang aklat na iyon, sabi ng ermitanyo, ay isinulat ng isang taong minsang naghahanap ng nawawalang kayamanan. Nagulat si Andres. Natagpuan po ba niya ito? Oo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasaan na po ito ngayon? Hindi agad sumagot ang matanda. Sa halip ay tumingin ito sa malalayong kabundukan. Maraming taon na ang nakalipas, may isang mayamang lalaki na dumating sa bundok na ito. Tahimik na nakinig si Andres. Nabalitaan niya ang tungkol sa kayamanan. Dahil sa kanyang kasakiman, ginugol niya ang maraming taon sa paghahanap nito. Ano pong nangyari? Natagpuan niya ang kayamanan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Andres. Ngunit nang matagpuan niya ito, napagtanto niyang nasayang ang kanyang buhay. Napakunot noo ang binata. Hindi ko po naiintindihan. Habang abala siya sa paghahanap ng kayamanan, pinabayaan niya ang kanyang pamilya. Nawala ang kanyang mga kaibigan. Naging malamig ang kanyang puso. Natahimik si Andres. Kahit natagpuan niya ang ginto, wala nang natira sa kanyang buhay upang kanyang pagsaluhan nito. Tahimik na napayuko ang binata. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang kanilang baryo. Naalala niya kung gaano kahalaga ang mga taong nagmamahal sa kanya. Siya po ba ang sumulat ng aklat? Tumango ang ermitanyo. Bago siya namatay, isinulat niya ang lahat ng kanyang natutunan. Napalunok si Andres. Ngayon ay mas malinaw na sa kanya ang kahalagahan ng aklat. Hindi ito basta lumang talaan. Isa itong babala, isang paalala, at isang pamana. Lumipas ang mga araw. Nanatili si Andres sa kubo ng ermitanyo. Sa bawat araw ay may bago siyang natututunan. Tinuruan siya ng matanda kung paano alagaan ang kagubatan, kung paano pahalagahan ang bawat anyo ng buhay, kung paano maging matiyaga at mapagkumbaba. Unti-unting lumalim ang kanilang samahan. Ngunit habang tumatagal ay lalo ring lumalakas ang isang tanong sa isip ni Andres. Kung tunay ngang natagpuan noon ang kayamanan, nasaan ito ngayon? Bakit nananatiling lihim ang kinalalagyan nito? At bakit tila ayaw itong banggitin ng ermitanyo? Isang gabi, habang nakaupo sila sa harap ng kubo at pinagmamasdan ang mga bituin, naglakas loob siyang magtanong. Guro, meron po ba talagang nawawalang kayamanan? Hindi agad sumagot ang matanda. Matagal itong tumingin sa kalangitan. Pagkatapos ay marahan itong tumango. Oo. Naramdaman ni Andres ang pagbilis ng kanyang tibok ng puso. At alam ninyo po kung nasaan ito? Muling tumango ang ermitanyo. Napahigpit ang hawak ng binata sa kanyang mga tuhod. Pagkaraan ng ilang sandali ay nagsalita muli ang matanda. At malapit mo na ring malaman. Napatingin si Andres sa kanya, ngunit bago pa siya makapagtanong ay tumayo ang ermitanyo. Bukas ay magsisimula ang pinakamahalagang pagsubok. Ano po iyon? Tumingin ang matanda sa kanyang mga mata. Ang dating payapang mukha nito ay naging seryoso. Ang pagsubok na magpapasya kung karapat-dapat kang malaman ang lihim ng nawawalang kayamanan. Sa sandaling iyon, ay naramdaman ni Andres na ang lahat ng kanyang pinagdaanan ay paghahanda lamang para sa mas malaking hamong naghihintay sa kanya. Maagang nagising si Andres kinabukasan. Hindi siya halos nakatulog dahil sa mga salitang binitiwan ng matandang ermitanyo noong nakaraang gabi. Ang pinakamahalagang pagsubok, paulit-ulit iyong umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng kabundukan, lumabas siya ng kubo at nakita ang ermitanyo na nakaupo sa isang malaking bato. Tahimik itong nakatanaw sa malawak na kagubatan.
Lumapit si Andres. Guro, handa na po ako. Tumingin ang matanda sa kanya. Walang sino man ang tunay na handa sa pagsubok ng puso. Napaisip si Andres sa sinabi nito. Tumayo ang ermitanyo at nagsimulang maglakad sa isang landas na hindi pa nila nararating noon. Sumunod ang binata. Habang naglalakad sila, ay lalo nilang narating ang isang bahagi ng bundok na tila hindi pa naaabot ng karamihan sa mga tao. Napakalinis ng paligid. Ang mga puno ay matatayog at ang hangin ay sariwa. Pagkaraan ng ilang oras ay nakarating sila sa isang maliit na lambak. Sa gitna nito ay may isang napakagandang lawa. Makinis ang ibabaw ng tubig at malinaw na malinaw ang refleksyon ng kalangitan. Huminto ang ermitanyo. Ito ang lawa ng katotohanan. Napatingin si Andres sa tubig. Karaniwan lamang itong lawa sa kanyang paningin. Ano po ang gagawin ko rito? Sumilip ka sa tubig. Sumunod siya. Nang tingnan niya ang kanyang refleksyon ay wala siyang nakitang kakaiba sa simula. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay nagsimulang magbago ang larawan sa ibabaw ng tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi na niya nakikita ang kanyang mukha. Sa halip ay nakikita niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang malaking bahay. Magaganda ang kanyang kasuotan. Maraming tao ang naglilingkod sa kanya. Mayroon siyang salapi, lupa, at kapangyarihan. Tila natupad ang lahat ng kanyang pangarap. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang tanawin, ay may napansin siyang kakaiba. Wala roon ang kanyang ina. Wala rin ang mga taong mahalaga sa kanya. Mag-isa siya. Napuno ng kalungkutan ang kanyang mukha sa larawang nakikita niya. Biglang naglaho ang tanawin. Napaatras si Andres. Ano po iyon? Isa lamang sa mga posibilidad ng iyong buhay. Tahimik siyang napaisip. Muling nagsalita ang ermitanyo. Tumingin kang muli. Nagatubili si Andres ngunit sumunod pa rin. Sa pagkakataong ito ay ibang larawan ang lumitaw. Nakita niya ang kanilang baryo. Nakita niya ang kanyang sarili na patuloy na nagtatrabaho sa bukirin. Simple pa rin ang kanyang buhay. Wala siyang malaking kayamanan, ngunit naroon ang kanyang ina. Naroon ang kanyang mga kaibigan. Naroon ang mga taong kanyang natutulungan. At sa kanyang mukha ay makikita ang tunay na kasiyahan. Muli na namang naglaho ang tanawin. Tahimik na tumingin si Andres sa matanda. Alin po ang totoo? Parehong maaaring mangyari. Lalo po akong nalito. Ngumiti ng bahagya ang ermitanyo. Ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng ari-arian. Napabuntong hininga si Andres. Unti-unti niyang nauunawaan ang nais iparating ng matanda. Hindi lahat ng kumikinang ay mahalaga. Hindi lahat ng kayamanan ay nagbibigay ng kaligayahan. Naupo sila sa tabi ng lawa. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita muli ang ermitanyo. Sabihin mo sa akin, Andres, kung bibigyan ka ngayon ng pagkakataong makuha ang kayamanan, ngunit kapalit nito, ay hindi mo na muling makikita ang iyong ina, tatanggapin mo ba? Agad siyang sumagot, hindi po. Walang pag-aalinlangan. Wala po. Tumango ang matanda. Kung kapalit naman ay ang kaligayahan ng iyong baryo? Muling umiling si Andres. Hindi rin po. Tahimik na pinagmasdan siya ng ermitanyo. Pagkatapos ay tumingin ito sa lawa. Maraming taong dumating dito bago ka. At ano po ang kanilang isinagot? Karamihan ay pinili ang kayamanan. Natahimik si Andres. Sa unang pagkakataon ay naisip niyang marahil iyon ang dahilan kung bakit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Habang lumilipas ang oras ay patuloy silang nag-usap, hindi tungkol sa ginto, hindi tungkol sa mga alamat, kundi tungkol sa buhay, tungkol sa mga pangarap, tungkol sa mga bagay na tunay na mahalaga. Nang magsimulang lumubog ang araw, ay tumayo ang ermitanyo. Natapos mo na ang pagsubok. Nagulat si Andres. Iyon na po ba iyon? Oo. Wala pong panganib? Wala pong mga palaisipan? Bahagyang natawa ang matanda. Ang pinakamahirap na palaisipan ay ang puso ng tao. Habang naglalakad sila pabalik sa kubo, ay naramdaman ni Andres ang kakaibang gaan sa kanyang kalooban. Parang may unti-unting nalilinawan
sa kanyang isip. Hindi na siya katulad ng binatang umakyat sa bundok ilang araw na ang nakalipas. Mas marami na siyang nauunawaan ngayon. Mas malinaw na rin sa kanya kung ano ang tunay na mahalaga. Pagsapit nila sa kubo ay agad na naghapunan ang dalawa. Tahimik ang gabi. Matingkad ang mga bituin sa kalangitan. Nang matapos silang kumain ay inilapag ng ermitanyo ang kanyang mangkok at tumingin kay Andres. Panahon na, napatingin ang binata sa kanya. Panahon na para malaman mo ang susunod na lihim. Mula sa loob ng kanyang kasuotan ay inilabas ng matanda ang isang lumang bagay. Isa itong maliit na tansong susi. Kupas na ito dahil sa katandaan, ngunit halatang mahalaga. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Ano po iyan? Isa sa 3 susi. 3 susi? Tumango ang ermitanyo. Ang mga susi na magbubukas sa kinalalagyan ng nawawalang kayamanan. Mabilis na tumibok ang puso ni Andres. Sa wakas ay may malinaw na bakas na siya tungkol sa alamat. Nasaan po ang iba? Lumalim ang tingin ng matanda. Isa ay nasa hilagang bahagi ng bundok. At ang huli? Sandaling nanahimik ang ermitanyo. Pagkatapos ay tumingin ito sa malayong kadiliman ng kagubatan. Ang huling susi ay matagal nang nawawala. Napatayo si Andres. Nawawala? Tumango ang matanda. At may mga taong naghahanap nito sa loob ng maraming taon. Naramdaman ni Andres ang panibagong pag-usbong ng pananabik. Ngunit kasabay nito ay may kakaiba ring pakiramdam. Parang may panganib na nakaabang. Parang may mas malaking lihim na unti-unti pa lamang nabubunyag. At hindi niya alam na sa paghahanap sa mga natitirang susi ay makakaharap niya ang mga taong handang gawin ang lahat upang makuha ang nawawalang kayamanan. Magdamag na pinag-isipan ni Andres ang tungkol sa 3 susi. Habang nakahiga siya sa kanyang higaan sa loob ng kubo ng ermitanyo, hindi siya mapakali. Sa wakas ay may malinaw ng patunay na totoo ang alamat ng nawawalang kayamanan. Hindi na ito basta kwento lamang ng mga matatanda sa baryo. May mga susi, may lihim na pinagtataguan at may mga taong matagal nang naghahanap nito. Pagsikat ng araw ay nagising siyang nakaupo na ang ermitanyo sa harap ng kubo. Tahimik itong umiinom ng mainit na tsaa. Lumapit si Andres. Guro, kailan po natin hahanapin ang ikalawang susi? Tumingin ang matanda sa kanya. Ngayong araw. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo po? Tumango ang ermitanyo. Ngunit hindi magiging madali ang paglalakbay. Hindi po ako natatakot. Bahagyang ngumiti ang matanda. Ang tunay na panganib ay hindi palaging nakikita. Ilang sandali lamang ay naghanda na sila. Nagdala sila ng sapat na pagkain at tubig para sa mahabang lakaran. Pagkatapos ay nagsimula silang maglakbay patungo sa hilagang bahagi ng bundok. Habang naglalakad sila ay napansin ni Andres na iba ang anyo ng kagubatan sa bahaging iyon. Mas makapal ang mga puno. Mas matatarik ang mga daanan. Mas malamig din ang hangin. Lumipas ang ilang oras bago sila makarating sa isang makitid na bangin. Sa ibaba nito ay rumaragasa ang isang malakas na ilog. Huminto ang ermitanyo. Kailangan nating tumawid. Napatingin si Andres sa lumang tulay na yari sa lubid. Mukha itong marupok at matagal nang hindi ginagamit. Ngunit wala silang ibang daraanan. Maingat silang tumawid. Bahagyang umuuga ang tulay sa bawat hakbang. Gayunpaman, matagumpay nilang narating ang kabilang panig. Pagkaraan pa ng ilang oras ay napansin ni Andres ang isang bagay. May mga bakas ng paa sa lupa. Hindi iyon kanila. May ibang taong dumaan doon kamakailan. Guro, sabi niya habang itinuturo ang mga bakas. Huminto ang matanda. Matagal nitong pinagmasdan ang mga marka. Pagkatapos ay bahagyang sumimangot. Hindi tayo nag-iisa. Naramdaman ni Andres ang kakaibang kaba. May naghahanap din po ba sa susi? Tumango ang ermitanyo. Matagal na. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang lumalalim sila sa kagubatan ay lalo nilang napapansin ang mga palatandaan ng ibang tao. May mga naputol na sanga, may mga bakas ng kampo,
May mga yapak na sariwa pa, maliwanag na may nauna na sa kanila. Pagsapit ng hapon ay nakarating sila sa isang lumang guho. Bahagi ito ng isang sinaunang gusali na halos nilamon na ng kalikasan. May mga pader pang nakatayo ngunit marami na ring bahagi ang bumagsak. Napuno ng lumot at baging ang paligid. Huminto ang ermitanyo. Narito ang ikalawang susi. Mabilis na tumibok ang puso ni Andres. Lumapit sila sa guho, ngunit bago pa man sila makapasok ay may narinig silang mga boses. Agad silang nagtago sa likod ng isang malaking bato. Dahan-dahang sumilip si Andres. 3 lalaki ang naroon. Mukha silang mga manlalakbay ngunit mababakas sa kanilang kilos ang pagiging tuso. May dala silang mga espada at mabibigat na bag. Sa gitna nila ay nakatayo ang isang lalaking may mahabang peklat sa kaliwang pisngi. Siya marahil ang pinuno. Sigurado akong narito ang susi, sabi nito. Matagal na nating sinusundan ang mga bakas ng matandang ermitanyo. Nanlamig si Andres. Nakikinig lamang ang ermitanyo sa kanyang tabi. Kapag nakuha natin ang 3 susi, tayo ang magiging pinakamayayamang tao sa buong lupain, patuloy ng lalaki. Napatingin si Andres sa matanda. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang panganib. May ibang mga tao ring naghahanap sa kayamanan at hindi tulad niya, mukhang handa silang gawin ang anumang paraan upang makuha ito. Makalipas ang ilang sandali ay pumasok sa guho ang 3 lalaki. Nagkaroon ng pagkakataon sina Andres at ang ermitanyo na kumilos. Habulin po ba natin sila? Bulong ni Andres. Umiling ang matanda. Hindi. Bakit po? Dahil ang kasakiman ay kusang naghahatid ng kapahamakan. Hindi agad naunawaan ni Andres ang ibig sabihin nito. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto ay narinig nila ang malalakas na sigaw mula sa loob ng guho. Nagkatinginan sila. Pagkatapos ay dahan-dahang lumapit sa pasukan. Mula sa kanilang kinaroroonan ay nakita nila ang 3 lalaki na nagkakagulo. Isa sa kanila ang nahulog sa isang nakatagong hukay. Ang 2 naman ay nagtatalo kung sino ang dapat maunang kumuha ng isang lumang kahon na kanilang natagpuan. Dahil sa kanilang pag-aagawan, hindi nila napansin ang iba pang panganib sa paligid. Biglang bumagsak ang isang bahagi ng lumang kisame, napaatras ang 2 lalaki. Sa takot ay mabilis silang tumakbo palabas ng guho, iniwan maging ang kanilang kasamahan. Nang makalayo na ang mga ito, ay muling natahimik ang paligid. Napabuntong hininga si Andres. Tama po kayo. Hindi sumagot ang ermitanyo. Tahimik lamang itong naglakad papasok sa guho. Sumunod si Andres. Sa gitna ng lumang silid ay naroon ang kahong pinag-aagawan ng mga lalaki. Binuksan ito ng ermitanyo. Sa loob ay may isang tansong susi, katulad ito ng unang susi. Ngunit bago ito kunin ng matanda ay napansin ni Andres ang isang mahinang paghingi ng tulong. Mula iyon sa lalaking nahulog sa hukay. Agad siyang lumapit sa gilid. Nakita niyang buhay pa ito. Sugatan lamang at hindi makalabas. Guro, buhay pa po siya. Tumingin ang ermitanyo. Hindi ito nagsalita. Ngunit alam ni Andres kung ano ang dapat niyang gawin. Mabilis siyang humanap ng matibay na baging. Pagkatapos ay ibinaba niya ito sa hukay. Humawak ka. Matapos ang ilang pagsisikap ay matagumpay niyang naiahon ang lalaki. Hingal na hingal ito. Halatang hindi nito inaasahang tutulungan siya. Bakit mo ako iniligtas? Tanong nito. Tiningnan siya ni Andres. Dahil tama iyon. Napayuko ang lalaki. Marahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam ito ng hiya. Makalipas ang ilang sandali ay tumalikod ito at tahimik na umalis. Wala itong dinalang anumang kayamanan. Wala itong sinabing iba pa. Ngunit may kakaibang pagbabago sa kanyang mga mata bago siya tuluyang naglaho sa kagubatan. Nang makaalis na ito ay kinuha ng ermitanyo ang ikalawang susi. Pagkatapos ay iniabot niya ito kay Andres. Nagulat ang binata. Ako po? Tumango ang matanda. Napatunayan mo muli ang halaga ng iyong puso. Maingat na tinanggap ni Andres ang susi.
Ngunit bago pa siya makapagsalita ay biglang lumakas ang hangin. Nag-iba ang ekspresyon ng ermitanyo. Parang may naramdaman ito. Ano po iyon? Tumingin ang matanda sa malayong bahagi ng kagubatan. May seryosong bakas sa kanyang mukha. May ibang tao na nakahanap na ng bakas ng ikatlong susi. Nanlaki ang mga mata ni Andres. At kung mauna sila, lumalim ang tingin ng ermitanyo. Kung maling tao ang makakakuha sa huling susi, maaaring magbago ang kapalaran ng buong bundok. Sa unang pagkakataon mula nang simulan niya ang paglalakbay na ito, naramdaman ni Andres na hindi lamang kayamanan ang nakataya. May mas malaking lihim na kailangang maprotektahan. At ang susunod na hakbang nila ay maaaring magpasiya sa kapalaran ng lahat. Tahimik ang pagbabalik ni na Andres at ng matandang ermitanyo mula sa lumang guho. Nasa kanilang pag-iingat na ngayon ang dalawang susi, ngunit sa halip na makaramdam ng tagumpay, mas mabigat ang nararamdaman ni Andres. Ang mga salita ng ermitanyo ay patuloy na umuukit sa kanyang isip. Kung maling tao ang makakakuha sa huling susi, maaaring magbago ang kapalaran ng buong bundok. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong ibig sabihin nito, ngunit malinaw na higit pa sa ginto at kayamanan ang nakatago sa likod ng alamat. Pagsapit nila sa kubo, ay agad na nagsindi ng lampara ang matanda. Mula sa isang lumang baul ay inilabas nito ang isang piraso ng balat ng hayop na may mga guhit at simbolong nakaukit. Lumapit si Andres. Ano po yan? Isang sinaunang tala. Maingat na inilatag ng ermitanyo ang balat sa ibabaw ng mesa. Nakita ni Andres ang hugis ng kabundukan, mga ilog at mga lugar na hindi pa niya nararating. Sa isang bahagi ng guhit ay may marka ng dalawang bilog. Tumutukoy po ba iyan sa dalawang susi? Tumango ang matanda. Pagkatapos ay itinuro nito ang isang bahagi ng mapa na halos kupas na. Doon ay may simbolo ng isang araw na napapalibutan ng mga ugat ng puno. Diyan huling nakita ang ikatlong susi. Napakunot noo si Andres. Bakit po hindi ninyo agad ito hinanap? Napabuntong hininga ang ermitanyo. Dahil maraming taon na ang nakalipas nang mawala ito. Maraming taon? Tumango ang matanda. May isang taong nagtangkang nakawin ang lahat ng susi noon. Nanahimik si Andres. Nagtagumpay ba siya? Hindi. Ano po ang nangyari? Matagal bago sumagot ang matanda. Naglaho siya. Napatitig si Andres. Naglaho? Wala nang nakakita sa kanya kailanman. Lumalim ang katahimikan sa loob ng kubo. Habang pinagmamasdan niya ang lumang mapa, ay lalo siyang nakaramdam ng misteryo. Sino kaya ang taong iyon? Ano ang nangyari sa kanya? At paano nawala ang ikatlong susi? Kinabukasan ay nagsimula silang maglakbay muli. Sa pagkakataong ito ay mas mahaba ang kanilang tatahakin. Ang lugar na tinutukoy ng mapa ay nasa pinakaliblib na bahagi ng bundok. Ayon sa ermitanyo, kakaunti lamang ang nakararating doon. Habang lumilipas ang mga oras ay lalong nagiging masukal ang kagubatan. May mga puno na napakalalaki na halos hindi na masikatan ng araw ang lupa. May mga ugat na tila ahas na nakabaluktot sa daan. At may mga lugar na tila hindi pa naaapakan ng tao. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay may nadaanan silang maliit na kubo. Wasak na ito at halos natatakpan na ng mga halaman. Huminto ang ermitanyo. Tahimik nitong pinagmasdan ng kubo. Guro? Dito nanirahan ang taong nagtangkang nakawin ang mga susi. Nagulat si Andres. Lumapit siya sa lumang kubo. Kahit sira-sira na ito ay may kakaibang pakiramdam na bumabalot dito. Parang may malungkot na kwento itong itinatago. Sa loob ay may mga lumang kagamitan at ilang pirasong kahoy na halos naaagnas na. Ngunit may isang bagay na agad napansin ni Andres. May nakaukit na simbolo sa dingding. Pareho ito ng simbolong nasa lumang mapa. Lumapit ang ermitanyo. Isa itong palatandaan. Ng ano po? Na minsan siyang nakarating malapit sa lihim. Tahimik silang nagpatuloy sa paglalakbay. Pagsapit ng hapon ay nakarating sila sa isang napakalawak na kapatagan sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay nakatayo ang isang napakatandang puno. Napakalaki nito.
Mas malaki pa kaysa anumang puno na nakita ni Andres sa buong buhay niya. Ang mga ugat nito ay nakausli sa lupa at tila bumubuo ng isang maliit na burol. Huminto ang ermitanyo. Naroon ang kakaibang paggalang sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang puno. Ito ang punong tagapag-ingat. Napatitig si Andres. Narito po ba ang susi? Marahil. Lumapit sila sa puno. Habang papalapit ay napansin ni Andres ang mga ukit sa katawan nito. May mga simbolo, may mga salita, at may mga marka ng panahon. Parang saksi ito sa maraming salinlahi. Maingat nilang siniyasat ang paligid. Lumipas ang ilang oras, ngunit wala silang makita. Nagsimula nang lumubog ang araw. Pagod na si Andres, ngunit hindi siya sumuko. Bigla niyang napansin ang isang bahagi ng ugat na tila hindi karaniwan. May maliit na siwang sa ilalim nito. Lumuhod siya. Maingat niyang inalis ang mga tuyong dahon na nakatakip doon. At doon niya nakita ang isang bagay. Isang maliit na sisidlang yari sa tanso. Mabilis na tumibok ang kanyang puso. Natagpuan ko po. Lumapit ang ermitanyo. Maingat nilang binuksan ang sisidlan. Ngunit nang makita nila ang laman nito ay kapwa sila napahinto. Walang susi sa loob. Isang lumang liham lamang ang naroon. Kinuha ito ng ermitanyo, dahan-dahan nitong binasa ang nilalaman. Habang binabasa niya, ay nagbago ang kanyang mukha. Nawala ang kanyang karaniwang katahimikan. Nakita ni Andres ang pagkabigla sa kanyang mga mata. Guro? Hindi agad sumagot ang matanda. Pagkaraan ng ilang sandali ay iniabot nito ang liham. Binasa ni Andres ang nakasulat. At habang binabasa niya ang bawat salita, ay unti-unting lumawak ang kanyang mga mata. Ang liham ay isinulat ng taong nagtangkang nakawin ang mga susi maraming taon na ang nakalipas. At ayon sa liham, hindi kailanman nawala ang ikatlong susi. May isang tao lamang na lihim na nagtago nito. At ang taong iyon ay hindi iba kundi ang dating tagapagbantay ng kayamanan. Napatingin si Andres sa ermitanyo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Dahil ayon sa huling bahagi ng liham, may isang lihim na hindi pa kailanman nalalaman ng sinuman. At ang lihim na iyon ay may direktang kaugnayan sa matandang ermitanyong kasama niya ngayon. Mahigpit na hawak ni Andres ang lumang liham habang nakatayo sa ilalim ng napakalaking punong tagapag-ingat. Ang malamlam na liwanag ng dapit hapon ay tumatama sa kupas na papel na tila nagdala ng isang lihim na matagal nang nakabaon sa nakaraan. Muli niyang binasa ang huling bahagi ng liham. Hindi siya nagkamali. May kaugnayan ang matandang ermitanyo sa lihim ng ikatlong susi. Dahan-dahan niyang ibinaba ang papel at tumingin sa matanda. Tahimik lamang itong nakatanaw sa malayo. Parang matagal na nitong alam na darating ang araw na mabubunyag ang lihim na iyon. Guro, mahina niyang sabi. Humarap ang ermitanyo. Totoo po ba ang nakasulat dito? Ilang sandaling na nahimik ang matanda. Pagkatapos ay marahan itong tumango. Napatigil si Andres. Marami siyang tanong ngunit hindi niya alam kung alin ang unang dapat itanong. Kayo po ba ang dating tagapagbantay ng kayamanan? Muling tumango ang matanda. Ngayon ay wala nang dahilan upang itago pa ang katotohanan. Huminga ng malalim si Andres. Kaya pala alam ninyo ang lahat. Hindi lahat, sagot ng ermitanyo. Ngunit sapat upang maprotektahan ang dapat maprotektahan. Tahimik silang naupo sa ilalim ng malaking puno. Unti-unting dumilim ang paligid habang nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa kalangitan. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, nagsimulang magkwento ang matandang ermitanyo tungkol sa kanyang nakaraan. Noong bata pa ako, wika nito, hindi ako naiiba sa maraming taong naghahanap ng kayamanan. Tahimik na nakinig si Andres. Puno ako ng pangarap, nais kong yumaman. Nais kong magkaroon ng kapangyarihan. Napayuko ang matanda. At dahil doon umakyat ako sa bundok na ito. Napansin ni Andres ang lungkot sa tinig nito. Natagpuan ko ang lihim. At ang kayamanan? Tanong ni Andres. Oo.
Muling bumilis ang tibok ng puso ng binata. Sa wakas ay naririnig na niya ang kwento mula sa isang taong tunay na nakakita rito. Ngunit ang sumunod na sinabi ng matanda ay hindi niya inaasahan. Nang makita ko ito, napagtanto kong hindi ako karapat-dapat. Napakunot noo si Andres. Bakit po? Dahil puno pa ako noon ng kasakiman. Tahimik siyang nakinig. May isang matandang tagapagbantay noon na nagturo sa akin ng parehong mga aral na itinuturo ko ngayon sa iyo. Unti-unting lumilinaw kay Andres ang lahat. May tagapagbantay bago ang kanyang guro. At bago pa man ito maging ermitanyo, isa rin pala itong naghahanap ng kayamanan. Pagkaraan ng maraming taon ng pag-aaral, ipinasa sa akin ang tungkulin. Tungkulin? Ang bantayan ng lihim, muling tumingin ang matanda sa malaking puno. At tiyaking hindi ito mapupunta sa maling mga kamay. Natahimik si Andres. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit napakahalaga ng mga pagsubok. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng kayamanan. Tungkol ito sa pagkilala kung sino ang karapat-dapat mapagkatiwalaan. Matapos ang kanilang pag-uusap ay bumalik sila sa kubo. Ngunit hindi agad nakatulog si Andres. Maraming bagay ang gumugulo sa kanyang isip. Kung ang kanyang guro ang tagapagbantay, bakit nawala ang ikatlong susi? At sino ang nagtangkang nakawin ito noon? Kinabukasan habang nag-aalmusal sila, nagtanong siya. Guro, sino po ang sumulat ng liham? Napabuntong hininga ang matanda. Ang pangalan niya ay Mateo. Tahimik na nakinig si Andres. Isa siyang matalik kong kaibigan noon. Nagulat siya. Kaibigan ninyo po? Tumango ang matanda. Sabay kaming nag-aral sa ilalim ng dating tagapagbantay. Lumabas po sa liham na siya ang nagtangkang kunin ang mga susi. Oo. Lalong lumalim ang katahimikan. Ngunit hindi siya masamang tao noon. Tumingin ang matanda sa malayo. Unti-unti lamang siyang nagbago. Naramdaman ni Andres ang bigat ng kwento. Minsan pa lang ang kasakiman ay hindi dumarating agad. Dahan-dahan itong lumalaki sa puso ng tao, hanggang sa hindi na niya namamalayan ang kanyang pagbabago. Ano po ang nangyari sa kanya? Matagal na hindi sumagot ng ermitanyo. Pagkatapos ay marahan nitong sinabi, "Hindi ko alam." Nagulat si Andres. Hindi po ninyo alam? Hindi. Pagkatapos niyang tangkaing kunin ang mga susi, umalis siya. Natahimik ang binata, at hindi na siya bumalik. Lumipas ang maghapon sa paghahanap nila ng iba pang palatandaan tungkol sa ikatlong susi. Ngunit wala silang natagpuan. Pagsapit ng hapon ay nagpahinga sila sa tabi ng isang batis. Habang umiinom ng tubig si Andres ay may napansin siyang kakaiba sa kabilang pampang. May sariwang bakas ng apoy. Parang may nagkampo roon kamakailan. Lumapit siya upang masiyasat ito. Nakita niya ang mga bakas ng paa, hindi isa, hindi dalawa. Marami. Mabilis siyang bumalik sa ermitanyo. Guro, may mga tao rito. Agad na tumayo ang matanda. Sinundan nila ang mga bakas. Habang papalalim sila sa kagubatan ay lalong dumarami ang mga palatandaan. May mga bagong putol na sanga. May mga bakas ng kabayo. May mga yapak na sariwa pa sa lupa. May ibang naghahanap sa parehong bagay. At tila malapit na rin sila sa kanilang hinahanap. Pagsapit ng gabi ay nakarinig sila ng mga boses mula sa di kalayuan. Nagtago sila sa likod ng makapal na mga palumpong. Mula roon ay nakita nila ang isang maliit na kampo. May 5 lalaki. At sa gitna nila ay nakaupo ang lalaking may peklat sa mukha na nakita nila sa guho. Ngunit hindi iyon ang ikinagulat ni Andres. May isa pang matandang lalaki sa kampo. Mahaba ang buhok nito. Matanda na rin ang muka. Ngunit may kakaibang pamilyar dito. Biglang nanigas ang ermitanyo sa kanyang tabi. Hindi niya kailanman nakita ang ganoong ekspresyon sa matanda. Parang nakakita ito ng multo mula sa nakaraan. Guro? Bulong ni Andres. Hindi agad sumagot ang matanda. Nakatitig lamang ito sa matandang lalaki sa kampo. Pagkaraan ng ilang sandali ay mahina nitong sinabi ang isang pangalan. Mateo. Nanlaki ang mga mata ni Andres.
ang lalaking matagal nang nawawala, ang dating kaibigan ng ermitanyo, ang taong sumulat ng liham, at ang taong minsang nagtangkang kunin ang mga susi, buhay pa pala siya. At tila siya ang nangunguna ngayon sa paghahanap ng ikatlong susi, na natiling nakatago sina Andres at ang matandang ermitanyo sa likod ng makapal na mga palumpong. Mula sa kanilang kinaroroonan ay malinaw nilang nakikita ang kampo ng mga lalaking naghahanap sa kayamanan. Ngunit wala nang mas mahalaga sa sandaling iyon kundi ang matandang lalaking nakaupo sa gitna ng kampo, si Mateo. Ang kaibigan ng ermitanyo na matagal nang pinaniniwalaang naglaho. Tahimik na nakatitig ang ermitanyo sa kanya. Maraming taon ng alaala ang tila bumalik sa kanyang isipan, samantala si Andres ay hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ang taong nasa mga kwento lamang ay naroroon ngayon sa kanyang harapan at mukhang hindi pa rin nito nakakalimutan ang lihim ng nawawalang kayamanan. Sa kampo ay nagsimulang magsalita si Mateo. Kailangang matagpuan natin ang huling palatandaan bago tayo maunahan. Tahimik na nakinig ang mga kasama nito. Malapit na tayo. Ang kanyang tinig ay matatag ngunit may bahid ng pagod. Mababakas sa kanyang mukha ang mahabang panahon ng paghahanap, ngunit mababakas din ang isang bagay na hindi nagbago. Ang matinding pagnanais na makuha ang lihim na kayamanan. Nang marinig iyon ng ermitanyo ay dahan-dahan itong tumayo. "Guro!" bulong ni Andres, ngunit hindi na siya pinansin ng matanda. Lumabas ito mula sa kanilang pinagtataguan. Agad na napalingon ang lahat ng nasa kampo. Naging tahimik ang paligid. Maging ang hangin ay tila tumigil. Nang makita ni Mateo ang ermitanyo ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ilang sandali siyang hindi makapagsalita, parang hindi siya makapaniwala. Pagkatapos ay unti-unti siyang tumayo. Lorenzo, iyon pala ang pangalan ng matandang ermitanyo. Mahigit 30 taon na ang lumipas mula nang huli silang magkita. Ngunit sa isang iglap ay tila bumalik ang lahat ng alaala. Tahimik na nagkatinginan ang dalawang matanda. Parehong nababakas sa kanilang mga mata ang sakit ng nakaraan. "Akalain mong buhay ka pa," sabi ni Mateo. "Ganito rin ang iniisip ko tungkol sa iyo," sagot ni Lorenzo. Lumabas din si Andres mula sa kanyang pinagtataguan. Agad siyang nilingon ng mga tauhan ni Mateo. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga sandata, ngunit itinaas ni Mateo ang kanyang kamay. Walang gagalaw. Sumunod naman ang kanyang mga kasama. Muling bumaling si Mateo kay Lorenzo. "Hanggang ngayon ay binabantayan mo pa rin pala ang lihim. Iyon ang aking tungkulin." Bahagyang ngumiti si Mateo, at ako naman ay hindi pa rin sumusuko. Tahimik na napakinggan ni Andres ang kanilang pag-uusap. Ramdam niyang mas malalim pa ang kasaysayan sa pagitan ng dalawang matanda kaysa sa kanyang inaakala. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita si Lorenzo. "Hindi mo pa rin ba nauunawaan?" Napayo ko ng bahagya si Mateo. "Ano ang dapat kong maunawaan? Na hindi kailanman naging para sa atin ang kayamanan." Nagkaroon ng lungkot sa mukha ni Mateo. Naniwala rin ako noon. Tahimik ang buong kampo. Walang sinuman ang nangahas magsalita. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, pagpapatuloy ni Mateo, nakita ko ang paghihirap ng maraming tao. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Nakita ko ang gutom. Nakita ko ang karamdaman. Nakita ko ang kawalan ng pag-asa. Napatingin si Andres sa kanya. At naniwala akong kung makukuha ko ang kayamanan, mababago ko ang lahat. Tahimik si Lorenzo. Ngunit paglipas ng panahon, sabi ng ermitanyo, nakalimutan mo kung bakit mo ito sinimulan. Napayo ko si Mateo. Wala siyang naisagot. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang may katotohanan ang mga salitang iyon. Maraming taon na ang lumipas. Maraming pagkakataon na sana upang tumigil. Ngunit ipinagpatuloy pa rin niya ang paghahanap. At unti-unti, ang dating hangaring makatulong ay napalitan ng matinding pagnanais na makuha ang lihim. Biglang nagsalita ang lalaking may peklat sa mukha. Hindi kami naglakbay ng napakalayo para lamang umatras. Lumapit ito kay Mateo. Nasa atin na ang pagkakataon.
Agad siyang tiningnan ni Lorenzo. At sa unang pagkakataon ay nakita ni Andres ang panganib sa mga mata ng lalaking iyon. Hindi ito naghahanap ng kayamanan upang makatulong. Naghahanap ito ng kapangyarihan at handa itong gawin ang anumang paraan upang makuha iyon. Napansin din iyon ni Mateo. Unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Parang ngayon lamang niya, tunay na nakita ang mga taong kanyang nakasama sa mahabang panahon. Hindi ito ang napagkasunduan natin, sabi niya, ngunit ngumisi lamang ang lalaking may peklat. Napagkasunduan? Ang mahalaga ay makuha natin ang kayamanan. Nagkatinginan sina Andres at Lorenzo. Unti-unting nagiging mapanganib ang sitwasyon. At bago pa man makapagsalita ang sinuman, ay biglang tumayo ang isa sa mga tauhan ng lalaking may peklat. Natagpuan ko, lahat ay napalingon. May hawak itong isang maliit na bagay na kinuha mula sa ilalim ng isang malaking bato malapit sa kampo. Mabilis itong nilapitan ng lahat. Naramdaman ni Andres ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makita niya ang bagay na hawak ng lalaki, ay nanlaki ang kanyang mga mata. Isa itong tansong susi, katulad ng dalawang susi na nasa kanilang pag-iingat, ang ikatlong susi. Sa wakas ay natagpuan na rin ito. Ngunit bago pa man makalapit si Mateo ay mabilis itong inagaw ng lalaking may peklat. Mahigpit nitong hinawakan ang susi. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata, kislap ng kasakiman, kislap ng kapangyarihan. At sa sandaling iyon ay napagtanto ni Andres na nagsisimula pa lamang ang tunay na laban para sa lihim ng nawawalang kayamanan. Mahigpit na hawak ng lalaking may peklat ang ikatlong susi. Sa liwanag ng apoy mula sa kampo ay kumislap ang tansong bagay na matagal nang hinahanap ng maraming tao. Naging mabigat ang katahimikan. Lahat ay nakatingin sa susi. Lahat ay alam na isang hakbang na lamang ang pagitan nila sa lihim ng nawawalang kayamanan, ngunit magkaiba ang kanilang mga hangarin. Si Andres ay naghahanap ng katotohanan. Si Lorenzo ay nagbabantay sa isang sinaunang tungkulin. Si Mateo ay naghahanap ng katuparan sa isang pangarap na matagal na niyang hinabol. Samantala, ang lalaking may peklat ay naghahangad lamang ng kapangyarihan. Unti-unti itong ngumiti. Sa wakas, lumapit si Mateo. Ibigay mo sa akin ang susi, ngunit umiling ang lalaki. Hindi. Nagulat ang iba nitong kasama. Maging si Mateo ay napatitig dito. Ano ang ibig mong sabihin? Ako ang nakahanap nito. Kasama mo ako sa paghahanap. Ngunit ako ang may hawak ngayon. Lumalim ang tingin ni Lorenzo. Alam na niya ang mangyayari. Ang kasakiman ay muli na namang nagpapakita ng tunay nitong anyo. Makinig ka, sabi ni Mateo. Hindi tayo dapat mag-away. Ngunit tumawa lamang ang lalaking may peklat. Napakatagal kong naghintay para sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay mabilis itong umatras. Kasabay nito ay inilabas nito ang isang maikling punyal. Napaatras ang ilan sa kanyang mga kasama. Hindi nila inaasahang aabot sa ganoon ang sitwasyon. Kapag nakuha ko ang kayamanan, hindi ko na kailangan ng sinuman sa inyo. Nakita ni Andres ang pagkadismaya sa mukha ni Mateo. Marahil sa unang pagkakataon ay napagtanto nitong napalibutan niya ang sarili ng maling mga tao. Ngunit huli na ang lahat. Biglang tumakbo ang lalaking may peklat palayo sa kampo. Dala nito ang ikatlong susi. Huwag mo siyang hayaang makatakas, sigaw ni Mateo. Agad silang nagsimulang humabol. Mabilis ang kanilang pagtakbo sa gitna ng madilim na kagubatan. Tumatalo ng lalaki sa mga ugat at bato habang mahigpit na hawak ang susi. Sa likuran niya ay sina Mateo, Andres at Lorenzo. Habang tumatagal ay lalo silang napapalapit sa matatarik na bahagi ng bundok. Hanggang sa marating nila ang isang lugar na hindi pa kailanman nakita ni Andres. Sa pagitan ng dalawang malalaking bangin ay may nakatagong landas at sa dulo nito ay nakatayo ang isang napakalaking pintuang bato. Natigilan ang lahat, maging ang lalaking may peklat ay napahinto. Ang pintuan ay napakaluma.
May mga simbolong nakaukit dito at sa gitna ay may 3 butas na eksaktong hugis ng 3 susi. Nanlaki ang mga mata ni Andres. Ito na ang lugar, ang lihim na pinagtataguan ng nawawalang kayamanan. Dahan-dahang lumapit ang lalaking may peklat. Nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa pananabik. Sakto ang oras. Nilingon niya ang iba. Salamat sa inyong lahat. Pagkatapos ay inilabas niya ang 3 susi. Ngunit bago niya ito maipasok sa pintuan, ay nagsalita si Lorenzo. Huminto ka. Napalingon ang lalaki. At bakit ko gagawin iyon? Dahil hindi mo nauunawaan ang binubuksan mo. Tumawa ito. Kayamanan lamang ang nasa likod nito. Umiling ang ermitanyo. Hindi. Ngunit hindi na nakinig ang lalaki. Mabilis niyang inilagay ang 3 susi sa isa sa mga lagusan. Pagkatapos ay pilit niyang sinubukang paikutin ito. Walang nangyari. Muli niyang sinubukan. Ngunit nanatiling hindi gumagalaw ang pintuan. Napakunot noo siya. Ano ito? Lumapit si Lorenzo. Dahil hindi sapat ang isang susi. Tahimik na tumingin si Mateo sa pintuan. Unti-unti niyang naalala ang mga sinaunang aral na kanilang natutunan noon. 3 ang kailangan. Tumango si Lorenzo. Mula sa kanyang kasuotan ay inilabas niya ang unang susi. Si Andres naman ay inilabas ang 2. Muling bumilis ang tibok ng puso ng lahat. Ang 3 susi ay sa wakas nagkatipon. Tahimik na pinagmasdan ni Mateo ang mga ito. Pagkatapos ay tumingin siya kay Lorenzo. Maraming taon ko itong hinanap. Alam ko. At ngayon narito na tayo. Tumango ang ermitanyo. Ngunit bago pa sila makapagpasya ay biglang inagaw muli ng lalaking may peklat ang 2 susi mula sa kamay ni Andres. Masyadong mabilis ang pangyayari. Napaatras si Andres. Muli na namang napunta sa kamay ng lalaki ang 2 susi. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi siya ngumiti dahil may kakaibang nangyayari. Ang mga simbolo sa pintuan ay nagsimulang lumiwanag. Unti-unting gumuhit ang mga sinaunang marka sa ibabaw ng bato. Naramdaman ng lahat ang pagyanig ng lupa. Nabalot ng takot ang mukha ng lalaking may peklat. Ano ito? Lumalim ang tinig ni Lorenzo. Babala. Lalong lumakas ang pagyanig. May mga batong nagsimulang mahulog mula sa itaas. Napaatras ang lahat. At sa gitna ng kaguluhan ay nabitawan ng lalaking may peklat ang 2 susi. Mabilis na dinampot ni Andres ang isa habang si Mateo naman ang nakakuha ng isa pa. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, hawak ni na Andres, Lorenzo at Mateo ang 3 susi. At sa harap nila ay ang sinaunang pintuang bato na matagal nang nakatago sa kabundukan. Ngunit habang lumalakas ang pagyanig, napagtanto nilang hindi lamang kayamanan ang naghihintay sa likod nito. May isang lihim na matagal nang nakatago. At malapit na itong mabunyag. Patuloy ang pagyanig ng lupa habang nakatayo, sina Andres, Lorenzo at Mateo, sa harap ng sinaunang pintuang bato. Ang mga simbolong nakaukit dito ay nagliliwanag na parang buhay. Ang hangin ay tila nagdala ng mga bulong mula sa napakalayong nakaraan. Mahigpit na hawak ng 3 ang kani-kanilang susi, samantala ang lalaking may peklat ay nakaluhod sa lupa. Nawala na ang kanyang tapang at pagmamataas. Ang tanging makikita sa kanyang mukha ay takot. Isara ninyo ito, sigaw niya. Ngunit hindi na maaaring umatras. Napatingin si Lorenzo, kina Andres at Mateo. Panahon na. Tahimik na tumango ang 2. Sabay nilang inilagay ang 3 susi sa mga lagusan ng pintuan. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, kumpleto na ang 3 susi. Dahan-dahan nilang pinaikot ang mga ito. Isang malalim na ugong ang umalingaw-ngaw sa buong kabundukan. Unti-unting bumukas ang napakalaking pintuan. Lumabas mula sa loob ang malamig na hangin. Kasabay nito ay lumitaw ang isang lihim na silid na matagal nang itinago ng panahon. Tahimik na pumasok ang 3, sumunod naman ang iba. Ang inaasahan ni Andres ay mga bundok ng ginto at mga kahon ng mamahaling hiyas.
Ngunit nang makita niya ang laman ng silid ay napahinto siya. Walang gintong nakatambak, walang mamahaling alahas, walang korona. Sa halip ay may napakalawak na bulwagan na puno ng mga lumang aklat, mga talaan, mga mapa, at mga kasulatang maingat na iningatan sa loob ng maraming siglo. Nanlaki ang mga mata ng lahat, maging si Mateo ay hindi makapaniwala. Ano ito? Bulong niya. Dahan-dahang lumakad si Lorenzo sa gitna ng silid. Ang tunay na kayamanan, tahimik na nakinig si Andres. Maraming daang taon na ang nakalipas, sabi ng matanda. Ang mga pinakamarurunong na tao sa lupain ay nagtipon-tipon. Tumingin siya sa mga lumang aklat. Inilagay nila rito ang kanilang kaalaman. Lumapit si Andres sa isa sa mga istante. Nakita niya ang mga tala tungkol sa pagsasaka. May mga paraan upang maparami ang ani. May mga lunas para sa iba't ibang sakit. May mga kaalaman tungkol sa pagtatayo, pangangalaga sa kagubatan at marami pang iba. Unti-unti niyang naunawaan, hindi pera ang kayamanan, kaalaman, karunungan, pamana ng mga naunang salinlahi. Ito ang lihim na pinoprotektahan ng mga tagapagbantay sa loob ng napakaraming taon. Napatitig si Mateo sa mga aklat, unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Napakatagal kong hinanap ito. Lumapit si Lorenzo sa kanya. At ngayon ay nakita mo na. Napayuko si Mateo. Nasayang ang maraming taon ng buhay ko. Tahimik na inilagay ni Lorenzo ang isang kamay sa kanyang balikat. Hindi pa huli ang lahat. Natahimik si Mateo. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila nawala ang bigat na kanyang pasan. Samantala ang lalaking may peklat ay galit na galit. Ito lang yon? Wala siyang makitang halaga sa mga aklat. Wala siyang makitang kapangyarihan. Wala siyang makitang ginto. Ngunit habang siya ay sumisigaw, wala ni isa man ang pumansin sa kanya dahil unti-unti nang nauunawaan ng lahat ang tunay na kahalagahan ng kanilang natuklasan. Lumipas ang ilang oras habang sinusuri nila ang mga nilalaman ng silid. Bawat aklat ay may mahahalagang kaalamang maaaring makatulong sa maraming tao. Bawat tala ay bunga ng karanasan at karunungan ng mga naunang henerasyon. Sa wakas ay humarap si Lorenzo kay Andres. May kakaibang kapayapaan sa kanyang mukha. Natapos mo na ang iyong paglalakbay. Napatingin ang binata sa kanya. At natagpuan mo ang kayamanan. Tumango si Andres, ngunit hindi tulad ng dati wala siyang naramdamang pagkadismaya. Sa halip ay may malalim na pag-unawa sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang kanilang baryo. Naalala niya ang lahat ng kanyang natutunan. At doon niya naunawaan ang kahulugan ng lahat ng pagsubok. Ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa dami ng ginto, kundi sa kabutihang na ibabahagi sa iba. Makalipas ang ilang araw ay bumalik sila sa baryo. Kasama nila ang ilan sa mga aklat at kaalamang maaaring makatulong sa mga mamamayan. Sa tulong ng mga natuklasan nila, natuto ang mga magsasaka ng mas mabubuting paraan ng pagtatanim. Mas dumami ang ani, mas gumanda ang buhay ng maraming pamilya. May mga lunas ding natuklasan para sa ilang karaniwang karamdaman. Unti-unting umunlad ang buong baryo, hindi dahil sa ginto. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kaalaman. Si Mateo naman ay nanatili sa bundok kasama ni Lorenzo. Magkasama nilang inayos at pinangalagaan ang sinaunang silid. Matapos ang mahabang panahon ng pagkakawalay, muli silang naging magkaibigan. Tungkol naman sa lalaking may peklat, umalis siya sa bundok nang walang dala. Patuloy niyang hinanap ang kayamanang inaasam niya sa iba't ibang lugar. Ngunit hindi na siya muling nakatagpo ng anumang lihim. At habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang napagtanto ang aral na matagal na niyang tinanggihan. Ang kasakiman ay hindi kailanman nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Lumipas ang mga taon. Tumanda si Andres. Naging isa siyang iginagalang na pinuno ng kanilang baryo. Hindi dahil siya ay mayaman, kundi dahil siya ay matalino, mabuti
at mapagkakatiwalaan. At sa tuwing may nagtatanong sa kanya tungkol sa alamat ng nawawalang kayamanan, palagi siyang ngumingiti. Pagkatapos ay sinasabi niya, ang pinakamahalagang kayamanan ay hindi nakikita ng mga mata. Ito ay matatagpuan sa puso, sa karunungan at sa kabutihang ibinabahagi natin sa kapwa. At sa pagdaan ng maraming salinlahi, nanatiling buhay ang alamat ng matandang ermitanyo at ng nawawalang kayamanan. Hindi bilang kwento tungkol sa ginto, kundi bilang paalala na ang tunay na kayamanan ng tao ay ang mabuting puso, wastong karunungan, at mga aral na kanyang naipapamana sa susunod na henerasyon. Wakas.